Dito tayo sunod, no? Mga kababayan. So, ano nga ba yan, Kent, yung sunod? Eto na, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan ngayon, binatikos po, mga kababayan, ng netizen. Ma'am Silpa Glory Hilo po at sa lahat po na nandyan. Ma'am Bibi Agaid, big love shoutout po. Ma'am Rosemary Hilo po. So, mga kababayan, binatikos po ng netizen ngayon itong statement ni Sara Duterte patungkol dito sa World Pandesal Day ba? Mga kababayan, World Pandesal Day ba to? Inano ni Sara Duterte na napakarami po, mga kababayan, ang nabuisit. Tapos marami po ang nadismaya na ang sabi nila, mga kababayan, ganitong klase ba na politiko ang gusto nyo maging presidente sa ating bansa, na ang ultimo daing may buto? 'Di ba? Saan kayo nakakita na ang pandesal ipapalaman daing tapos tinanggalan na daw ng buto? Ang pagkakaalam ko, ang daing tinatanggalan ng tinik, hindi buto. Kasi boneless na daw yung daing. So, tinatanggalan daw niya ng buto para masarap kainin. Ito po, pakinggan niyo mga kababayan na. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya, hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Ano daw ang pandesal ay hindi ordinaryong palaman? Ang pandesal po tinapay. Paglagyan mo ng palaman, ang tawag dun ay tinapay na may palaman. Pero paano nangyari na ang pandesal ay hindi ordinaryong palaman? Ang tinapay, ang pandesal po tinapay yun, harina po yun. Alam niyo, sa totoo lang, nakakabobo yung ganito eh. 'Di ba? Ulitin ko ha. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong Palaman? palaman. Ano Ang daw? pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Oh. Cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa Ano daw daing bulad sa Bisaya? Sara, utang na loob. Manahimik ka. Ang daing, hindi po yun binibilad. Puki ng ina ka. Ang daing minamarinit yun ng suka, bawang. Hindi binibilad ang daing, Sara. Ang daing, ang bulad, tuyo yun sa Tagalog. Bulad yun sa Bisaya. Putang ina. Ang daing hindi binibilad. Puki ng ina ka. Tinapa yung pinapausukan. Ang daing minamarinit sa suka na may bawang. Depende na yan sa style. Hindi po binibilad ang daing. Puki ng ina mo ka. Paano mo yan ipaliwanag sa mga anak mo? Di puga ka. Bakit kasi pipilitin mong magtagalog, hindi ka na lang magbisaya? Putang ina talaga, oh. Saan kayo nakakita ang daing? Tuyo sa Bisaya. Bulad. Ang daing hindi binibilad, tanina ka. Laing yun, binibilad yung laing. Putang ina talaga, mga kababayan. Ang laing, dahon ng gabi, binibilad, niluluto, ginagataan, nilalagyan ng karne. Depende sa'yo kung isda ang ilagay mong prito o karne. Binibilad yung laing. Yung daing inday, minamarinit sa suka yun na may bawang paminta. Depende sa'yo kung minatamis o minaasim ang luto. Pero ang daing hindi binibilad. Putang ina ka. Ay, putragis na yan. Ang hirap. Yan ba ang gusto nyo maging presidente? Puki ng ina. Tapos ang pandesal daw hindi ordinaryong palaman. Putang ina. Hindi
palaman ang pandesal, tinapay yan. Putragis ka talaga, Sara. Ewan ko sa'yo. Ha? Ewan ko anong nangyari sa'yo. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Ang favorite daw niya, pangpalaman sa pandesal, daing. Ha? Bulad sa Bisaya. Putang ina ka, Sara. Ang bulad, tuyo yon sa Tagalog. Ang daing hindi binibilan. Putang ina, kagago, kabubuhan. Ito pa. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa Daing, bulad sa Bisaya. Boneless na siya, tinanggal ko siya sa mga buto. Sara, ulitin ko sa'yo. Ang daing hindi binibilad. Iba ang tuyo, iba ang daing. Ang daing minamarinate sa suka, may paminta, may bawang. Depende sa'yo kung minatamis mo or maalat or maasim. Ang bulad sa Bisaya, sa Tagalog tuyo, binibilad yon, ang daing hindi. Pangalawa, ang daing merong boneless, merong hindi. Pero hindi po buto ang tinatanggal doon. Tinik. Tinik po, Sara, tinik. Hindi po yan bulalo. Hindi po yan nilaga na may buto. Poki ng ina talaga, oh. Boneless po siya kasi tinanggalan ko na siya ng buto. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal. So ibig sabihin pala kung ang buto, anong English ng buto? 'Di ba bone? Paano kung ang grapes walang buto? 'Di ba boneless? Ang grapes walang buto, boneless. Grapes yun is dapat seedless. Ano yan, Sara? Kung ang isda, boneless. Paano kung ang grapes walang buto? So, boneless. Butang ina talaga, Sara, oh. Kita mo yan? Dapat seedless. Alam ko ang isda kasi, hindi siya tinatanggalan ng buto, kundi tinik. Hindi po buto ang tawag dyan. Tinik. Kasi kung buto, hindi po siya karne. Bulalo yung may buto, nilaga may buto, kaldereta may buto. O di kaya mechado, o di kaya kung ano-anong karning lulutuin ninyo. So kung ang grapes pala walang buto, so boneless. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kapag si Sara naging presidente, kailangan natin ng interpreter. Isda, tinik, tawag, hindi buto. Ang sabi nga niya, tinanggalan na daw niya ng buto kasi boneless. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ayaw ko na sa earth. Alam niyo, Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. basahin natin yung mga comment dito, ha. Sabi, hoy gaga, yung history ng pandesal ang ituro mo, kakahiya ka, DepEd secretary ka pa naman dati. Nag-promote pa ang gaga, cheese whiz. Pandesal ang topic na punta sa palaman at daing. Nawala yung history about pandesal. Mas magaling pa yung Kender siguro mag-explain kaysa dito. Of course, cheese your paborito talaga. Cover up mo eh. Palakpakan, ang galing mag-explain. Pandesal ang usapan, paboritong palaman ang pinapaliwanag.
Nag-promote pa, tuwang-tuwa, chiswis niyan. Vice President Sara Pandesal. Parang tinapay mamun, tinapay nga sa loob ang pau. Ha? Ano daw? Happy World Pandesal Day? Baka happy gingerbread. Ang cute niya pala kapag nag-blackout ang utak. Parang gusto niyang mag-meow-meow. Boneless tapos tinanggalan ng buto. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito hindi sa namamaliit ako, pero mga kababayan, abogada to. Abogado ito. Sa totoo lang, alam naman po natin, mga kababayan, na Bisaya siya. 'Di ba? Ako, naintindihan ko, Bisaya siya, Bisaya din ako. Pero, dapat isipin muna natin bago tayo magsalita. Kasi, mahirap yung ganun eh. Alam nyo yung, nagsasalita ka tapos hindi mo alam yung sinasabi mo. Alam mo yung itok-itok. 'Di ba? Parang kinder. 75 kasi pasado kaya yan nangyari kaysa grade 1 lang. Ingat po, nakakahawa. Sabi, wala jud taon sa tuno, luuya taon sa atong Vice President. Uy, daghanan noon sa akong katawa. Ang dami daw niyang tawa. Magaling pa ang dicker dyan. May buto pala ang daing. Yan ang BP. Nakakatalino niya. Napakatalino niya sobra. Kahanga-hanga talaga. Happy Pandesal Day po, Manang Sara. Pandesal, bakit napunta sa palaman? Buti pa hindi ba tinik? Lutang na talaga. May sayad pa. Hirap na mga DDS na ipagtanggol ka. Galingan mo naman kaunti. Kahit paminsan-minsan. Ang isda walang buto, meron tinik. Boneless na nga, tinatanggal pa daw ang buto. Ay naku, 'di ba? Ang paborito daw niya, daing. Bulad sa Bisaya. So, pag sinabi nating daing, ang daing po hindi binibilad yan. Binababad sa suka yan, minamarinate, nilagyan ng paminta, nilalagyan ng sibuyas, bawang, nasa sayo kung anong style mo. Pero kadalasan, bawang, paminta lang. Nasa sayo kung iminatamis mo or maasim or maalat. Depende na yan sa'yo kasi ako si mama kasi minatamis yan eh. Nilalagyan niya ng honey, yung daing. Pero, ang kay Sara, iba ang version niya. Dinadaing muna, tapos binibilad. Bulad. Bulad daw yun sa Bisaya, yung daing. Halaka, parang hindi naman, Sara. Yan ang tinatawag na bangag. I don't care if Lustay is Bisaya or national language is Tagalog. She should have known better. Kaya nga, abugagang Lustay na VP of the Philippines, kakahiya talaga. Alam niyo, sa totoo lang, huwag kayong magalit sa akin mga DDS. Kasi kahit kayo, kahit kayo, brainless. Kasi, paano kung yung tao walang utak, ang tawag doon? Brainless. Pero yung isda na walang buto, boneless. Tinanggalan daw niya ng buto. Yung isda. Diyos mio, Marimar. Kaya nga sa totoo lang. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Meron pang nag-comment. Tawang-tawa tuloy ako. Ito, ayan, asan na yun? Ayan. Ito na. Boneless na nga, tinatanggal pa yung buto. Now I know na ang pandesal ay hindi pala ordinaryong palaman. At pati ang daing ay pinalaman na rin na tinatanggal ang mga buto. Putragis na yan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakatawa man minsan pero nakakalungkot isipin na paano na lang 3 years from now, tatakbong presidente yan. Ano na lang kayang mangyari sa ating bayan? Yan ang pinakamalaking katanungan ngayon mga kababayan na hindi natin masagot-sagot. 3 years from now, kapag tumakbong presidente yan, ano kayang mangyari sa ating bayan kapag nanalo yan? Mga kababayan, paki-comment. Saan kaya tayo pulutin? Ano kayang sitwasyon ng ating ekonomiya? Ano kayang mangyari kapag may baha, may lindol, may sakuna? Kasi alam naman natin mga kababayan na kapag may sakuna, bagyo, baha, lindol, wala siya. Pagdating naman sa kaalaman, wala rin siya.
Pagdating sa proyekto, wala rin siya. So anong maaasahan natin kapag siya'y tumakbong presidente sa 2028 at pag siya ay manalo? So hindi ba kaya magkakaroon tayo ng military junta? Yan na siguro mangyari mga kababayan ang hindi natin inaasahan na iti-take over ng Armed Forces of the Philippines ang ating bansa. Dito na tayo magkakaroon ng military junta. Mga kababayan, advance akong mag-isip. Advance akong mag-isip, naiisip at nakikita ko na yung future na kapag si Sara ang maging presidente, dadami ang rally, dadami ang kaguluhan, dadaming magpuprotesta, dito na tayo pupulutin sa military takeover at tinatawag na military junta. Naku mga kababayan, diyan na nga tayo talaga pupulutin, diyan tayo lahat babagsak. Diyan tayo mapunta. 3 years from now, mark my word, kung si Sara ang maging presidente at aasa lang siya sa advisor, kung ano ang iutos ng advisor niya, sinusunod niya, na which is nangyari na yan. Naalala ninyo na ang mga abogado ni Digong nung nasa Hong Kong sila, sinabi ng mga abogado, Mr. President, huwag kang umuwi. Anong sabi ni Sara? Umuwi ka kasi sabi ng aking insider, hindi totoo na may warrant ka. Umuwi si Digong. Paglapag sa NAIA, inaristo, nakulong si Digong. 'Di ba? Dahil sa kanya. Naalala ninyo mga kababayan, sinabi pa nila fake news daw ang GMA News. Na which is my sources ang GMA kung bakit nila nasabi yun. Nag-try pa daw si Digong na kumuha ng asylum, ngunit hindi daw ito pinayagan ng China. Tapos, doon pa lang sana sa Hong Kong arestuhin. Hindi nakipag-cooperate ang Hong Kong Authority kasi hindi sila miyembro ng ICC. Hindi sila miyembro sa Interpol. So ngayon mga kababayan, sinabihan na daw ng mga abogado si Digong na huwag siyang umuwi kasi may warrant siya. Ang sabi daw ni Sara, umuwi ka. Sabi ng insider ko sa Malacanang, hindi daw totoo yung warrant na yan. Ending, pagdating sa Pilipinas, ayun, nakulong. Diba? Ma'am Yolanda, hello po. Maraming salamat and good night po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, nakakadismaya na kapag meron tayong presidenteng ganyan, wag na maging tanga ang mga Pinoy. Maraming matatalino sa Pinoy, di ba? Common sense na lang daw kaya boneless. Buti na lang di nanood anak ko kundi walang matutunan. 'Di ba? Kapag si Lustay ang presidente, malamang magkakagera, sasakupin na tayo ng ibang bansa. Madali tayong masakop ng ibang bansa. Sa totoo lang, yes. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pagdating kasi sa gera, pagdating sa sandatahan, walang alam si Sara. Bakit si Sara is only a reservist? Pero hindi po niya alam pagdating sa taktika sa gera. Pangalawa, pagdating sa mga bilateral, pagdating sa sakop-sakop, pagdating sa summit-summit, mga usaping bansa to bansa, walang alam si Sara dyan. Bakit? Kasi hindi po niya pinag-aralan yan. Take note, makikita naman yan mga kababayan eh. Kasi nga ang sabi niya ngayon, abogada siya, pero paano nangyari yun? Saan natin banda tignan, kahit magtagilid siya, tatalikod siya, tatagilid siya, tapos sa harap, hindi mo talaga makikitang abogada siya. Bakit? Ang ugali ng tao, nakikita natin yan sa pananalita, sa kasuutan, sa kilos at sa gawa. Pero kahit saang anggulo mo tignan, acute angle, obtuse angle, right angle, at anong mga angle pa niyan? Wala kang makikita mga kababayan. Pagdating sa foreign policy, zero knowledge si Sara. 'Di ba? Pagdating sa sandatahang lakas o pagdating sa pandigma, walang alam si Sara. Kaya kung aasa lang siya lahat sa kanyang advisor, kung sino man ang magiging advisor niya, kapag siya
ay tatraydorin ng advisor niya, mauuwi na matitik over sa kanya ang posisyon bilang presidente. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Mangyayari na kung si Sara ay pupunta sa asa sa advisor niya bilang presidente, mangyayari na matitik over ang kanyang posisyon pagka-presidente ng iba. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Alam ko na magiging advisor ni Sara is si Gloria. Matitik over lang ang posisyon niya kung ganyan ang mangyari. Mahirap, sa totoo lang mga kababayan, mahirap magkaroon ng presidente na noon, alam nyo noon yung ginagawa nila kay Leni Robredo na sinasabihan nilang lutang, lugaw, tapos sinasabihan pa ni Sarang peking vice president. Lahat ng sinabi nila na kay Sara ngayon. Siksik, umaapaw, liglig, nandyan kay Sara. Yung sinabi nila kay Leni Robredong lutang, mas lutang si Sara times 10. Yung sinabi nilang si Leni Robredo lugaw, mas lugaw si Sara times 10. Yung sinabi nila kay Lening peking vice president, mas peke si Sara. Bakit? Saan ka nakakita ng vice president na walang kwenta? Buti pa si Leni noon. Kahit hindi sila magkaalyado ni Digong, nakatulong pa si Leni. Saan ka nakakita? Kahit walang masyadong budget, kasi nga kontrapartido, pero nakagawa pang mag-charity at magtulong sa pamamagitan ng bigay ng mga private sector na nakakapagbigay siya. 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, lahat ng sinabi ni Sara times 10 galing kay Leni. Lutang, lugaw, bangag na kay Sara lahat. Pagdating sa kaalaman, walang alam si Sara. Saang anggulo mo makikitang may alam siya? Siguro nga, pagtanungin mo ngayon yan kung ano ang batas sa ganito, anong batas sa ganyan, anong maikakaso sa ganito, anong maikakaso sa ganyan, walang maisagot yan. On the spot, hindi masagot ni Sara yan. Hindi masagot ni Sara yan on the spot. Kahit patanungin mo yan, anong magiging kaso kapag nanunog ka ng bahay? Hindi niya masagot yan. Mark my word, mga kababayan. Mark my word, tanungin mo si Sara, anong kaso kapag pumatay ka? Tapos ninakawan mo. Hindi niya masagot yan on the spot. Tanungin mo nga yan on the spot, anong meaning ng preamble? Hindi niya masagot eh. Kahit sinong mga DDS, tanungin niyo on the spot, anong meaning ng preamble? Hindi nila masagot yan. Kasi alam naman natin mga stupid at bubo sila, pero hindi sila bungol. Hindi sila bulag. Bobo lang talaga sila.